Mga kapatid, mga kababayan, maligayang pagbabalik po muli sa balita ngayon. So meron po tayong pinaka-latest na weather update dito po kay Super Typhoon Nando. May mga pagbabago po sa kilos at galaw nitong si Super Typhoon Nando at aalamin pa rin natin yung mga lugar na apektado nito. Nakataas na rin kasi ang signal number 5 at patuloy pa rin lumalakas etong si Super Typhoon Nando. Pero kung bago lang kayo at bago natin simulan, kahit like lang, okay na ho ako doon. Para naman kahit papaano po tumaas ang engagement natin at makarating din sa ating mga kababayan ang lagay ng ating panahon. So eto na ho, tignan muna natin yung tinatawag po natin na track and intensity forecast nito nga pong si Super Typhoon Nando. Yung pinaka-sentro at pinakamata niya po mga kaibigan ay naglandfall na sa ilang bahagi po ng Batanes, Babuyan Island, Mainland, Cagayan. So yan po yung mga direktang tinatamaan ngayon. Pero may mga posibilidad na mga pagbabago sa kanyang pagkilos. So alamin natin yung pinaka-latest na update mga kababayan. Huli-hong namataan ito nga pong si Super Typhoon Nando. Kaninang alauna po ng hapon, nandito po siya mga kaibigan sa may Apari, no? Doppler weather radar over coastal water po ng Babuyan Island or Calayan, Cagayan. Sa ngayon ay mas lumakas po ang kanyang hangin, so 215 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa may sentro at may bugso pong umaabot ngayon sa 295 kilometers per hour. Masyado na ho itong malakas at ito po ay yung pagkilos naman niya pa westward sa bilis po na 25 kilometers per hour. Inaasahan pagdating po ng araw ng Martes, madaling araw hanggang pagdating ng hapon, ito'y papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung pinaka-live na weather radar system na ginagamit ho natin na kung saan makikita nyo ang direktang galaw or kilos po nitong si Super Typhoon Nando. Ito ho, no? Tignan nyo mabuti mga kaibigan, mga kapatid, no? Ito po siya. Yung Super Typhoon Nando na yan ay patuloy pa rin pong lumalakas. Kahit po ito nakikita natin na umuusad na at papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil po nananatili pa rin siyang super typhoon, itinaas na po ang signal number 5. So ito po, no, ang signal number 5 natin para sa kalaman ng bawat isa, apektado po nito ang Babuyan Islands. Meron po itong warning lead time na 12 hours. Yung iba kasi yung sinasabi bakit daw signal number 5 ang nasa balita pero hindi naman daw nararamdaman. So meron tayong warning lead time na tinatawag dito or duration. Sa loob ng 12 hours doon po yung mararanasan at mararamdaman. Meron ho ito, ang tataglayin po nitong si Super Typhoon Nando, ang bilis ng hangin sa signal number 5 hanggang 185 kilometers per hour. So ang signal number 4 naman po natin ay nakataas naman po sa ilang bahagi po ng southern portion po ng Batanes, ilang bahagi po mga kaibigan ng northern portion po ng Mainland, Cagayan, yung mga lugar ho na yan. Northern portion po ng Ilocos Norte, kasama din po sa signal number 4. Ang signal number 4 natin, meron pong warning lead time na 12 hours din po. At merong lakas ng bihangin o bilis ng hangin, 118 to 184 kilometers per hour. So napakadelikado na po nitong si Super Typhoon Nando at marami tayong ipapaliwanag, marami akong i-explain sa inyo. Ang signal number 4 at signal number 5 ay kaya pong magpaangat o magpatanggal ng mga bubong, lalo na yung mga light materials lamang, yung mga hindi naka-welding, yung mga kahoy ang ginagamit. Automatically pag dinaanan niya ng hangin ng Super Typhoon Nando, maaangat o matatanggal po talaga. Kaya rin po magpatumba ng malalaking puno nito nga pong si Super Typhoon Nando kapag ka nasa signal number 5 na category po siya. So dito naman tayo sa mga apektado ng signal number 3. Kasama po sa apektado ng signal number 3 ang area ho ng Batanes, the rest po ng Mainland, Cagayan. Kasama rin po ang ilang bahagi po ng central portion po ng Apayao, the rest po ng Ilocos Norte. Signal number 3, 18 hours naman yung warning lead time nito, medyo mas mahaba. Ang signal number 2 natin, nakataas ho sa ilang bahagi ng Mainland, Cagayan, sa ilang bahagi ho ng Isabela, the rest po ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, the northern portion po ng Benguet, kasama po ang northeastern portion ng Nueva Vizcaya, Ilocos Sur at northern portion po ng La Union. So, signal number 2, warning lead time naman ito, isang buong araw o 24 hours.
Ang signal number 1 natin, ito ho, makinig kayo. Tapusin nyo yung video. Importante ito, wag muna kayong umalis. Ang apektado naman ng signal number 1 sa Quirino ho, dares po ng Nueva Vizcaya, dares po ng Benguet, at dares ng La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Vizcaya, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, at northern portion po ng Quezon. Lahat po ng mga lugar na aking sinabi ay mag-ingat po sa banta ng malawakang pag-uulan, malalakas na hangin. Yung ibang mga kababayan natin sinasabi, bakit daw nakataas ang signal number 1 hanggang signal number 5 pero hindi naman daw nararamdaman sa ngayon. So tulad na aking sinabi, para clear po sa inyo, yung mga nagtatanong, eto na ho ang sagot sa tanong ninyo. Meron tayong tinatawag na warning lead time. Pag signal number 5, 12 hours ang warning lead time hanggang signal number 4. Ang signal number 3 naman natin ay meron pong warning lead time na 18 hours. 24 hours naman sa signal number 2 at 36 hours sa signal number 1. Sana ho clear sa atin yan. Huwag kayong mag-abang agad, no? Or huwag yung asamin na maramdaman agad yung lakas po nitong si Super Typhoon Nando dahil hindi natin yung gugustuhin. So ngayon, alamin natin yung mga lugar na dadaanan po nito sa mga susunod na mga oras hanggang makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw po na Lunes, mamayang alas 11 ng gabi, dadaan itong si Super Typhoon Nando ng 160 kilometers west of northwest of Calayan, Cagayan. At lalakas pa rin po siya o mag-maintain lakas niya sa 215 kilometers per hour. At mga kaibigan, yan ay banta pa rin po ng Super Typhoon na mas lumalakas ngayon. Eto mga kaibigan, mamaya naman po, kinabukasan po ng alas 11 ng Martes, 435 kilometers naman po siya west of Bascot, Batanes, nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung iba tuwan-tuwa, no? Dahil nakalabas o papalabas na raw ng para itong si Super Typhoon Nando. Wag ho kayong matuwa dahil yung traffic extension ng kanyang hangin nananatili pa rin. Pero kapag ka ito'y nakalayo na ng diretso o mas malayo na, hindi na makita sa radar, yun ho ang ipagpasalamat natin. At eto po, no? September 23 din po, araw po ito ng Martes, ganap na alas 11 ng gabi, 660 kilometers west of Itbayat, Batanes, nasa labas pa rin po, nasa labas na yan ng ating Philippine Area of Responsibility. So ngayon, patuloy pong pinapalakas din ito nga pong si Super Typhoon Nando, ang habagat or southwest monsoon. Kung pansinin nyo mabuti, tignan nyo yung galaw or kilos ito nga pong si habagat or southwest monsoon, no? Tignan nyo yung pagkilos niya. Bumibilis ho yan ng bumibilis dahil nandyan yung direction po ng hangin. Ito nga pong si Super Typhoon Nando. So dahil dito sa Super Typhoon Nando at habagat, nakataas tayo ngayon. Meron tayong heavy rainfall warning. So makinig, kung maaari, kumuha ng ballpen at papel, isulat po yung mga lugar. Tandaan, pwede natin i-share sa iba nating mga kakilala. So heavy rainfall warning dahil kay Super Typhoon Nando. Ngayong hapon po hanggang bukas ng hapon, 200 mm sa dami ng pag-uulan ang mararanasan Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra at sa may Apayao. 100 naman po to 200 mm sa dami ng pag-uulan pa rin sa La Union, Benguet, Mountain Province, Kalinga at Isabela. Ngayong hapon din po hanggang bukas ng hapon 50 to 100 mm sa dami pa rin ng pag-uulan sa Pangasinan, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan at Zambales. At bukas ng hapon po hanggang sa Wednesday ng hapon, meron pa rin tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Ilocos Norte at sa may Ilocos Sur. So maging handa sa banta ng malawakang pag-uulan. So dahil naman sa habagat, eto naman yung mga makakaranas ng dami ng pag-uulan. Importante to, no? Pakinggan ho ninyo. Ngayong hapon po hanggang bukas ng hapon, meron pong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Occidental Mindoro. At meron namang moderate to heavy rains 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa malaking bahagi ho ng Metro Manila, Bataan, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal. O magtatanong sa akin sa Rizal, no? Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at sa may Palawan. Pagdating naman po kinabukasan din ng hapon hanggang sa Wednesday ng hapon, moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan pa rin sa Benguet ho, La Union, Pangasinan, Bataan at sa may Zambales. So ngayon, dahil hindi pa nga nakakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility etong si Super Typhoon Nando, tignan nyo mabuti yung pagkilos niya, malakas pa rin ho siya.
may panibagong banta tayo ng sama ng panahon or panibagong low pressure area na naman na minomonitor. So eto yon, tignan nyo mabuti. Sa ngayon, ito pong panibagong banta ng low pressure area ay nagbabanta ng pumasok din sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa medium chance po ito na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours at meron po siyang lokasyon na 1,345 kilometers east of northeastern Mindanao. So may posibilidad na ito ang sumunod na panibagong bagyo pagkalabas po nitong si Super Typhoon Nando. Tanong ng ating mga kababayan, magiging malakas ba o magiging super typhoon ba itong panibagong banta ng low pressure area kapag ka naging bagyo? Sa ngayon, hindi pa natin yan mamamonitor kung magiging super typhoon yan. Pero once na nagkaroon o na-develop na siya bilang isang tropical depression, doon na siya mabilis na makikitaan ng tsansa kung magiging malakas din ba na bagyo. Pero yung tsansa nito, dahil nga pasok or nung lumabas itong LPA na yan, isang ganap agad o medium chance agad yung category niya, may chance na maging malakas din po na bagyo dahil yung sinusundan niya ay super typhoon category. Pero kung itong si super na typhoon Nando ay mahina, may chance na mahina rin ito. Kasi ang bagyo, kapag yung sinusundan niya malakas, may posibilidad na malakas din po yung kasunod na panibagong bagyo. So mga kaibigan, mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo, naglabas po ang pag-asa ng tropical cyclone threat potential. Makikita nating mabuti dito sa week 1. Ito, pasok po sa week 1 itong si Super Typhoon Nando. Simula yan ngayong September 22 hanggang September 28. Lalabas po ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Nando. At meron panibagong LPA na mabubuo. Nasa medium chance nga po at ito yon. Ito yung sinabi ko kanina. Yung nandiyan po sa misilangan po ng Mindanao, mabubuo ho yan. Pero magkagayon man, kahit sabihin nating palabas na ng pare, ito nga po si Super Typhoon Nando, maging alerto pa rin tayo at maging handa sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Sa week 2 naman natin, pasok po dyan ng September 29 hanggang October 5, meron ding dalawang banta ng low pressure area ang mabubuo. Pero parehas naman ho yang nasa low chance na maging isang ganap na bagyo. Tulad nito, ang sinasabi ko sa inyo, meron tayong super typhoon na minomonitor, merong habagat, may panibagong low pressure area, maging handa po tayo sa mga posibilidad na pwede pong mangyari. Tignan natin mabuti ulit yung pagkilos at galaw ng sirkulasyon ng hangin nito pong si Super Typhoon Nando. Kung titignan nyo ng malapitan sa ating live weather radar, grabe ang lakas ng ihip ng kanyang hangin. Sa ngayon, alam ko ilang bahagi ng Metro Manila, Visayas at Mindanao hindi naman masyado o direktang naapektuhan. Pero ang malaking bahagi bahagi ng Babuyan Islands, Batanes, Mainland Cagayan, yung mga lugar na yan, ang direkta po nakakaranas ngayon. So yung magagawa na lamang natin, ipanalangin yung safety nila, kaligtasan ho nila na malagpasan po. Ito nga pong si Super Typhoon Nando. Marami nagtatanong sa akin paano naman daw ang Visayas at Mindanao, hindi daw po ba apektado nitong si Bagyong Nando. Apektado ho yan ng trap or extension ng hangin dahil kung makikita nyo, patuloy ang sirkulasyon nga po nitong si Super Typhoon Nando at yung hangin niya ay nakakaapekto sa ilang bahagi ng Visayas at sa Mindanao naman, mahabagat or southwest monsoon ang mas nakakaapekto. So maging handa po tayo sa banta ng malawakang pag-uulan at gayon din sa banta ng landslide sa mga landslide prone area. So eto, may paalala ulit ako sa inyo. Unang-una, importante hanggang ngayon, dapat po lagi kayong updated sa lagay ng ating panahon. Kahit pakinggan nyo lang yung binibigay ko na update, kahit steady nyo lang yung phone nyo dyan, pakinggan nyo lang, may makukuha po kayong mga impormasyon. Okay na po tayo doon. Ang pangalawa ay kung kaya pa natin na i-check yung ating mga bahay hanggat hindi pa naman masyadong may epekto dahil meron nga tayong warning lead time na tinatawag. Yung mga apektado ho ng signal number 1, 36 hours yung warning lead time. Sa signal number 2 naman, 24 hours. So may chance pa, no? Pero once na umulan na yan, hindi na tayo makakalabas at manatili na lamang tayo sa ating mga kabahayan. At eto pa mga kaibigan, check din natin yung ating mga kagamitan, yung mga papers o mga papeles, i-plastic natin, importante na lagi po nakasecure dyan. Lalo na yung mga bahayang lugar dito sa Metro Manila, ang daming problema dyan ngayon. Alam nyo, lumabas ang problema natin ngayon sa flood control, no? Yung mga bagay dyan na talagang mabilis binabaha, nakikita natin ngayon. Tulad niya, Super Typhoon Nando at meron pang habagat.
So mag-ingat po tayo. Mag-imbak na rin tayo ng pagkain na sasapat po ng ilang araw. Tulad nito, may super typhoon, may panibagong banta pa ng bagyo. So aasahan natin, paglabas nitong si Super Typhoon Nando o Bagyong Nando, may kasunod po agad. So magtutuloy-tuloy mga pag-uulan. Alam ko marami sa inyo hindi na nakakapaglaba no nung nakaraang linggo pa, pero tiis-tiis lang muna tayo. Matatapos din po itong banta ng mga bagyong sunod-sunod ngayon nga pong buwan ng September. So after po nito, inaasahan ba na huling bagyo na to? Hindi pa po, no? May nagbabanta pang isa. Pagpasok naman po ng Oktubre, 2 hanggang 4 na bagyo naman ang ating imo-monitor. So wag nating sabihin na bakit daw puro bagyo. Ganun naman talaga sa Pilipinas, no? Puro bagyuhin naman talaga tayo pag mga ganitong buwan or ganitong month, pag mga bare months, minsan inaabot pa yan ng December. So ito pa mga kaibigan, ipapaalala ko din na ipanalangin natin sa Diyos yung mga kababayan natin dyan sa Babuyan Islands, Batanes, Mainland Cagayan, sa banta po ng napakalakas na bagyong si Nando, na hindi po sila masyadong maapektuhan at makapaghanda po sila. Sa ngayon mga kaibigan, mga kababayan ko, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Mamaya ho uli i-update ko kayo. So importante, panatilihin yung nakalike at nakasubscribe kayo at nakahit yung notification bell para mabilisan ang notify ninyo kapag meron na po akong update. Maraming salamat po sa inyong lahat.